Ang lawa ng Taal sa Batangas, kanlungan ng sari-saring isda, at ng isang asong mahilig maligo. Teka, Hauser! Si Hauser, Hauser! Hauser! magdadalawang taong gulang at nagbibinata na ang aking alaga. Kaya madalas gumala sa lansangan para manligaw. Hanggang sa isang gabi, nabangga siya ng van. Ang lunas sa makakating paa ng mapusok na Hauser, dala ng isang doktor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Doc Noel po ng Animal Patrol Vet on Call or doktor po ng masa para sa inyong mga aso't pusa. Vet on Call o isang mobile veterinarian si Dr. Noel Manalo. Ibig sabihin nito, siya ang dumadayo sa mga pasyente. At sa hapong ito, sa Taal Lake Conservation Center sa bayan ng Mataas na Kahoy sa Batangas, itinayo ang kanyang pansamantalang klinika. Malaking tulong ito sa komunidad. Hindi kasi madaling ibiyahe ang mga alaga. Yun po yung kasagutan sa problema ng karamihan. Yung mga taga-malayo, taga-probinsya, may-ari naman willing ipagamot yung kanilang animals, pets. Yun, pinupuntahan po natin para napakagaan po sa kanila. Kasama sa kanyang misyon na ang ituwid ang mga maling impormasyon ukol sa rabies. Unang-una po, lilinawin natin, ang rabies po isang uri lamang ng sakit na nahahawa sa kada aso. Yun ang karaniwang pinangangamba nila, na ang rabies ay isang uri ng kamandag na kumbaga maling mentality ng mga karamihan sa atin. Edukasyon daw at bakuna ang lunas sa malaki pa ring problema ng rabies sa bansa. Lalo na sa mga remote area o depressed area. Pag nakakagat po sila, ang management po nilang ginagawa, bawang po o kaya yung magtatandok. Kadalasan pong nagiging dahilan ng pagkamatay ng tao. Marami ring mga maling pagtrato sa mga aso. Kinapon po itong aso na to, tinalian lang ng lastiko ng goma. So yun po yung isa sa mga pinagbabawal po natin na sistema po ng pagkakapon ng aso. Kasi kawawa po yung dog nyo. Ang wastong pagkakapon kailangan ng operasyon. Masakit ito, siyempre, pero may malaking ginhawa rin. Unang-una, pagka kinapon ng aso, mas nagiging malapit po sila sa tahanan natin. Hindi sila masyadong naglalayas kasi nababawasan ng sex drive nila. Imbis na maghanap ng babaeng aso, dito na lang po sa piling natin yung aso natin. Ito ang nakita kong lunas sa makakating paa ni Hauser. Ito kasi operahan natin. Oo nga. So kailangan medyo talagang malinis yung ano niya. Galing siya sa isang lawa dito. Ang paa niya, puro buhangin pa eh. Yan, yan. Oh my gosh! Hauser, ready ka na? Para hindi masaktan sa operasyon, binigyan muna siya ng anesthesia. Oh. Bakit siya umiiyak? Yung pain tolerance kasi niya mababa. Okay pa? Maya-maya lang, umepekto na ang anesthesia. Okay na. Wow! Oops. Okay. Kahit daw nasa labas, maari rin daw maging ligtas ang operasyon.
yung procedure na ginagawa ng isang veterinary clinic, ina-apply din po natin dito. Yun nga lang, under field condition, hindi tayo pwede magdala ng stainless na kagamitan, na lamesa. Kumbaga, kung ano lang yung available na table, at least yung mga instrument natin, sterile naman. Sa kabila ng awa ko kay Hauser, pinapaalala ko sa sarili na maaring ito ang makakapagpahaba ng kanyang buhay. Okay lang. Yan. Paggaling mo pwede ka na maligo sa dagat. O yun, sinasabi ko. Pakibantayan na lang po. At baka maano yung ulo Dito lang. Habang siya ay nagpapahinga, isang sorpresa ang bumulaga sa amin. Isa sa mga kapitbahay namin sa Batangas may bit-bit na mga tuta sa mobile clinic ni Doc Noel. Sila raw ay mga anak ni Hauser sa dalawang magkaibang ina. Yung December 15 yung isa, December 20 din ng anak. 15-20. So, halos sabay nanganak yung dalawa. Halos sabay. Hindi ko maintindihan ng mga tao kung ano ang nasa isip nila. Samantalang ang sarap-sarap mahalin ng aso. Ang sarap-sarap nilang magmahal, marunong din silang magmahal sa mga amo nila. Puno raw dati ng aso at pusa ang tahanan ni Wilma Evangelista ng San Pedro, Laguna. Pero inilipat na niya nang magreklamo ang mga kapitbahay. Ngayon, sawa na lang ang permanenteng kasama niya rito. Hindi naman nanunukayan. Hindi naman po. Parang, yan? Yung araw-araw may ganyan siya? At least every other day po. Every other day. Pag dagang buhay, medyo kahit nililinkis niyo muna yan. 2 daga. Ano ginagawa niyo ngayon? Ito yung mga nakolekta ko sa ibang kantin, na yung mga may tutong, may kanin-kanin na tira nila. Iniipon ko. Ibig sabihin, ito, mga suki na to na nagbubukod para sa inyo Opo. ng tira. Opo. Ito naman, Ito, binili ko. binili niyo? Opo. Oo. Kailangan lagi may isda. Favorite nilang isda Mainit pa. Nausok. Umiikot sa pag-aalaga at pag-aaruga ang buhay ni Wilma. Yun yung malakas dito. May trabaho siya sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ngunit araw-araw nagbubukod din siya ng oras para sa mga mahal niya sa buhay. Ang mga kasama niya dati sa tahanan, dito na naninirahan sa isang bakanting lote na hiniram sa alkalde. Apat na putsyam ang kanyang alagang pusa at 6 naman ang aso. Ayun, tinawag! Tumalo, no? Amoy niya na. Gutom na gutom. So boodle fight sila pag kumain Poodle fight. Opo. Talagang pinaka-goal ko, pinaka-dream ko na magkaroon ng shelter for cats, mga stray cats, at hindi lang po cats, pati dogs. Sumilong man sila sa mga bahay, itataboy din sila, yung ganun, na meron man lang silang malagyan. At maramdaman naman nila na meron din palang mga taong
nagmamahal sa kanila o nagmamalasakit. Higit pa sa malasakit ang handang gawin ni Wilma para sa kanila. Una siyang naibalita noon na nagdemanda sa lasing niyang kapitbahay na pumatay sa kanyang pusa. Tatakbo ko pa sana sa ospital kahit gabi, pero wala na eh. Nung karga ko siya, nanigas na, tapos umihi na siya. So wala na, Yun, hindi na ako nagdalawang isip. Alam ko may kaso, alam ko pwede ko siyang kasuhan. Hanggang sa warrant of arrest siya kasi hindi niya ginatinan yung hearing namin. Mula noon, wala na raw nagbabanta sa kanyang mga alaga. Ngunit may panganib pa rin ikinakaharap dito. Ang mga maaring magkalat na sakit, lalo na ang rabies. Ang una po, ma'am, Yan. Sa dami ng kalmot ni Wilma, delikado rin ang lagay niya sa gitna ng maraming hayop na hindi pa napapabakunahan. Kaya inanyayahan namin ang mobile vet na dumalo rin dito. Nangangati na rin. Ito, medicine cabinet. Ito po, betadine, okay po ito. Sa mga minor wounds. Yan. Huwag nyo ilalagay ito sa sugat na malalim. Mabubulok po ang laman. Okay. Kabisado niyo po ba magkupit ng kuko? Opo. Pagka minsan natutulog sila, doon Ito po, ito, nabibili naman to sa bangkay-bangketa. Mura lang naman. Kaysa bumili tayo ng pampusa, mahal po yun. Walang asawa at anak si Wilma. Ngunit hindi siya nag-iisa at puno ng pagmamahal ang kanyang mundo. Sila na po ang tinuturing kong pamilya. Ayaw ko magkasakit hanggat maaari. Pinagbubuti ko ang trabaho ko. Dahil para sa kanila, sana nga sabi ko, bago ko man ipikit ang mata ko, meron na sanang papalit bilang sa karakter ko na mag-aalaga sa kanila. Paano naman kung iyong mahal na alaga, suklian ka ng masama? Biktima ng rabies ang batang ito. Kapag umabot na sa ganito ang kalagayan ng biktima, wala nang magagawa pa. Mabilis lang yan, mabilis. Ayon kay Dr. Roselito Ocampo ng Animal Bite Center sa Binyan, Laguna, kapag hindi agad na agapan, halos tiyak na ang kamatayan. Makikita ko natin doon sa video na yun na ang bata ay nakatali na lang. Wala nang nakalagay na IV fluid or suero. Wala na rin binibigay na gamot. It means so na parang ano na ho yun, point of no return na. Kaya once na nagkaroon ng rabies, kailangan maturukan ho talaga ng anti-rabies at matapos nila yung vaccination. Isa po. Ano po dapat ko tinahi? Pwede dapat sarado yan. Tinahi sana kahit 2 stitches. Payo ni Dr. Ocampo, kapag nakagat, hugasan ito ng mabuti, lagyan ng antiseptic o mismo, at pumunta agad sa klinika tulad ng Animal Bite Center sa barangay o sa ospital. Siya pasyente siya? Opo. Pakibigay ng record. Pangilang turo ito? Okay, so... Ang nanay na ito, kabisado na ang dapat gawin. Pareho kasing nakagat ang dalawa niyang anak sa magkaibang pagkakataon. Tapang naman. Libre, tapos convenient kasi nakaayos lahat. Nandiyan pagdating mo pa lang, i-assist ka nila kung para saan ka, kung sa check-up o sa ano. Yun, tapos bibigyan ka ng number, pipila kayo. Tapos okay naman yung proseso ng pag-ano nila, kaya mabilis. Kumusta naman si baby? Awa ng Diyos, makulit na siya. Naka-recover na siya sa kagat ng aso niya. Yun, sobrang kulit naman. Minsan niloloko ko na nga, ano ka ba, nauulol ka na ba? Tuwing Martes at Biyernes, libre ang bakuna kontra rabies sa Animal Bite Center na ito. Tuwing araw ng bakuna, hindi bababa sa 50 ang nagpupunta rito.
Sa rehiyon ng Calabarzon, kung saan bahagi ang Binyan, 100,000 kaso ng rabies exposure cases o mga nakagat ng aso ang naitala noong taong 2015, ang huling taong may naitalang data. Category 3 yan. Sa kabuoang bansa naman, halos 800,000 kaso ang naitala noong 2015. Habang 200 tao naman ang namatay dahil sa rabies. Dati nang may programa kontra rabies ang gobyerno, ngunit kamakailan naging mas agresibo ito. Wala na. Okay, sir. 5 days walang paligo ang aso. Ang Oplan Rabies 2020 ay naglalayong pawalain ng tuluyan ng sakit sa taong 2020. Kabuuan hindi lang po stray dog ang problema rito, pero yung kaalaman tungkol sa rabies. So maraming hindi aware na ang rabies ay nakakamatay, pero pwede nating ma-prevent. Almost 50% pa lang kami. Yung kabuuan na natuturukan namin sa populasyon ng aso at pusa sa Binyan. Okay na po, 5 days po walang paligo. Libre nga ang bakuna sa mga center, ngunit hindi pa rin kayang ibiyahe ng karamihan ng kanilang aso. Kaya nga naisipan ni Doc Noel na isara na lang ang kanyang klinika at maging mobile vet. Okay Ang susunod niyang destinasyon, ang home along the Riles ng Barangay Santo Niño, Purok 2 sa Binyan, Laguna. Kasama niya ang kanyang mga assistant na sina Bong at Sol at kapwa veterinaryo at kaibigan na si Doc Nine. Okay, bitaw. Aso mo, itali mo, 500 po ang multa. Ano, meron na ba na multahan? Wala naman nakataling aso. Wala naman, daming gala, oh. O di mamumultahan kayo ng 500. Mamumultahan po kayo, 500. Walang natatakot dyan. Na ano naman niya na kakadinahan kaso na nakakaipas. Sino? Aso mo? Okay. Bawal maligo po ha. Pag nakakagat kayo ng aso, huwag sa albularyo. At sa doktor o kaya obserbahan yung aso nyo ng 10 araw po. Ayan oh, ayan. Sa pag-iikot namin, may kakaibang problemang tumambad sa amin. Po. Ano ito? May tumor po yung aso nyo. May tumor? Tumor. Yan. Grabe po. Ano yung nilagay mo? Anti-maggot po, wound spray, para hindi lang awin. Kasi inuud po yung sugat. So ano yung problema mo sa aso? Ano po, nagbubugo po siya, tapos nagsusuka, may sipon. Tapos yung isa po nangihina kumain. Parehas lang din po sila nagkagaling. Ang dalawang aso ni Jenny na sina Lenny at Roa ang may sakit. Pinainom niya ito ng paracetamol. Ito ang unang pagkakataong natingnan sila ng veterinaryo. Ang tawag po sa sakit na yun, canine distemper po. Airborne, ibig sabihin, dala-dala ng hangin. Pagka sa kalye merong ganyang aso, nahahawa po yan ng 10 kilometro po ang hangin. Ang pinapadpad po ng virus na canine distemper po. Nalaman naming may epidemya ng sakit na canine distemper sa komunidad. May epekto yun sa tao? Wala naman. Kaya lang, So, sa aso? Talagang highly contagious yan. So maaring ikamatay yun ng aso? Yung iba nga nalulumpo, sobrang pagmumutayo ng mga senyales nun. Ang isang biktima ng sakit ay naghihingalo na. Baka maagapan. Tingnan mo. Yung ibang aso, pag tinuturukan, umiiyak. Itong wala na siyang reaksyon. Walang reaksyon. Sa gitna ng kanyang pagagamot,
Nalaman kong may ibang ginhawa ang dala nitong mobile vet. Hindi lang pala mga syringe ang instrumento ng mga vet na kasama namin. Malasakit ang mensahe nila sa awit at gawa. Halos lahat ng tahanan dito may asong wala pang bakuna. Ang iba nakagat na nga at hindi rin nabakunahan. Meron din tayong bad experience kasi dyan na nakagat din tayo ng rabid dog, positive na may sakit na rabies. Isang maliit na ganyan lang kalaking tuta, nandamay lang 12 tao. Ilan taong ka nun? Mga 10 years old siguro. Hindi ka naman na-trauma sa aso? Hindi naman, Sir Howie. Yung insidenteng nangyari dati, parang nag-udyok pa sa akin para kumuha po ng kursong veterinaryo. Meron namang napaalala sa akin ng naranasan ng alaga kong si Hauser. Ngunit higit na masakit. Ano pa ang aso nyo? Okay. Ikaw sa kaso ni Scorpio Ay, wala po. po naging kaso. Sabi po daw, itinali daw po yung bayag. Nako. Inano ng Kawawa blade. naman. Kung may tingnan natin, kung may sugat. Check natin. Sige po, yan. Ito po. Okay na po, okay na po. Maganda naman yung healing nung wounds niya. Okay na po. Basta wag na lang pong uulitin yun na saka iwasan din ng mga bata yung haharotin yung aso, kukulitin, bubulihin, gagawing barbidal minsan ninahagis. Hindi lang aso, pati pusa po. Ang pagmamaltrato sa hayop ay matagal nang ipinagbabawal sa batas. Hindi pa kami nagtatagal sa Riles nang may nagbahagi ng kwentong karaniwan na ngayon. Tinumba? Bakit nila tinumba? Bakit itutuga sila? Alam mo kuya, yan ako lang ang malakas ang loob. Hindi sila papatay ng papatay na lang ng papatay. O tingnan mo, ang daming anak ko pinatay nila. Kahit aso ang pakay namin, tulad din ito ng maraming komunidad ngayon. Makikiramay lang po. Kaya nauwi rin kami sa burol ng isang pinatay na mga hindi pa nakikilalang salarin. Orlan, ano nangyari? Nabarel. Sa ulo mismo. Dito sa mata. Pang-siyam na araw na ito ng burol dahil wala pang pera ang pamilya na panglibing. Paano nga naman bubuti ang trato sa hayop kung nagiging normal na pumatay ng tao ngayon? Malapit lang sa burol, nakita naman namin ito. Ano nangyari dito, Doc? Bakit sirit? Ito, pinaglaruan malamang ng bata ng mga bata na Hinihila-hila. tapos pinuputan ng parang lasik. So ito yung isang classical outfit. Kawawa naman. Kawawan doggy. Natokhang. Naunawaan ko rin kung bakit naging mobile vet si Doc Noel. Sa loob ng klinika, hindi niya makikita mga tunay na kalagayan ng mga hayop at mga amo nila.
Sa mga simpleng pagkukusa tulad nito, natatanto namin na itong paggagala at paggagamot ni Doc at ng kanyang mga kasama ay hindi lang para sa kaginhawaan at kaligtasan ng mga amo ng aso at iba pang hayop. Nais nilang ipaalam sa madla na meron ding karapatang pang-aso at may halaga ang kahit anong uri ng buhay. Wawa, Doggy. Sumalangit na ba? Mula sa Binyan, Laguna, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.